Eto guys, ang mini solar powered pump. Eto, gamit si Thunderbox Galaxy 1000 lights, tapos si Pedrolini 0.5 horsepower. Subukan natin kung kaya niya. Yan o. Good morning mga adik, and today ay may good news ako sa inyo. Kasi nga may nahanap akong water pump na kayang paandarin ni Thunderbox Galaxy 1000. Sa mahal ng kuryente ngayon at di natin alam kung magmamahal pa lahat. So, eto, may nahanap akong water pumps na kaya niyang paandarin. Eto guys, maganda kasi mag solar ngayon, libre ang kuryente. So ito si Pedrolini. Tama, Pedrolini booster pump. Ayun. So, pagkaalam ko nito, kayang-kaya nito yung gripo namin. So, pwede rin siguro itong gamitin as a water pump sa mga gripo na mag-ambombahan. So, itong water pump na to mga adik ay design in Italy. Made in Italy siya. Italiano, 100% heavy duty, Pedrolini. Ayan o. So, ito guys ay 220 volt AC 60 Hz. Tapos 550 watts yung kanya maximum wattage. So pasok na pasok sa ating portable na power station si Thunderbox. Maganda kasi to, pwede siyang pang residential, pwede nang pang start, kasi nga itong power station na to ay solar na lang, idadagdag mo, wala na. So pwede sa kanya ang 600 watts na isa. So ito, buksan natin. Yung ginagamit ko kasi na water pump ay ano lang siya, yung DC. Eh mahina yung power supply. So kapag DC lang kasi itatravel ko sa kapitbahay, kasi doon lang kami kumukuha ng tubig, eh wala siyang ilaw. So pinatravel ko doon ay AC, tapos meron siyang power supply. So ayan siya guys. So ito ay pwedeng gamitin as a booster pump para sa mga linya ng tubig natin na mahina. So palalakasin niya. Pero sa tingin ko kayang-kaya nito yung gripo ko kasi ganito rin kalaki yon na DC na water pump. So subukan natin kung kaya niya. Then kung kaya niya, ito muna yung gagamitin ko. Tingnan muna natin yung kanyang structure. Yun ito yung kanyang input. D1 siya guys. Ito yung input, ito yung output. Then nasubukan ko na to. Ayan, hindi siya mahirap na buhayin. Hindi kagaya ng mga dating ginagamit natin na pump na kapag binubuhay natin, talagang basang-basa tayo sa tubig. Ito maganda to Ito yung kanyang priming hole. And ito pa guys yung mga additional information niya. 220 volts, 60 Hz, then 550 watts. 0.5 horsepower, 2.1 ampere. So nandito na rin yung kanyang capacitor na value, 10 microfarad, 450 volt, IPX4. So buksan muna natin siya para makita natin yung loob. So ito guys yung kanyang capacitor. Naka-assembly na siya guys, Then aluminum siya guys. Tapos dito yung kanyang impeller para sa kanyang blower. Yun So itong fan niya guys ay sikwatin nyo lang dito, ganun. Okay. Then dito meron siyang allen dito. Tanggalin natin. So yan guys yung kanyang impeller. Mas malaki nga ito compare dun sa ginagamit ko. Yan, nasubukan ko na kasi to, kaya basa siya. Umangat na siya So finally guys, tanggalan natin. Medyo mahirap lang, mahigpit. So yan guys yung kanyang coil, made of 100% na copper nga, kasi matigas. Pag aluminum kasi yan malambot, malamya. Pag igaganyan mo, gagalaw-galaw siya. So dito pag copper kasi matigas.
Eto kasi guys ay ilalagay ko sa medyo nababasa. So para safe yung water pump natin, nilagyan ko na rin siya ng silicone glue para hindi siya pasugin ng tubig sakaling mabasag doon or maulanan. Iyon, para safe. So subukan nating paandarin gamit kay Thunderbox Galaxy 1000. Iyon. Sak natin yun. Ayun o. So baka sabihin ninyo pag may tubig magbabago yan. So try natin na ilagyan ng mga pipe, yung ganito. Try natin paigupan. Lakas din siya oh. Subukan natin patayin. Ayan. Nakasaksak na yan, nakadirect. Diba? Ayun. Lakas din oh. Pwede na rin siyang lagyan ng tangke. Ilagay sa tangke, pwede. Ayan o. So, siya pala guys, bago natin siya install sa may poso. So, susubukan kasi natin siya kung kaya niya yung normal na poso lang. Okay? Isang tubo lang yung ginamit namin dito kasi dito sa amin ay mababaw ang tubig. So, i-try natin. Okay, ang presyo nga pala nito guys ay available in Lazada at Shopee. Ang price niya is 1,270. So available, nasa description at nandito mismo sa may screen natin. Yan, price nyo na lang yan, mapupunta kayo sa Shopee. Ayan. So ito guys yung ginagamit kong water pump dito, DC solar pump. Ayan, ito yung kanyang power supply kasi nga AC yung ginagamit ko dito. Pag DC kasi walang ilaw dito sa kapitbahay namin, kaya AC yung ginamit ko and bagsak yung kanyang supply kaya mahina, napakahina. Ngayon papalitan natin siya. So yan guys, na-install na natin siya. Pansamantala ito muna bago yung travel papunta dun sa amin. So tingnan natin kung gaano kalakas yung volume ng tubig na kaya niya itulak. Okay? Ayun o, malakas. O, diba? Pwede na rin siyang lagyan ng maliit na tangke. Dito kahit siguro yung ganyan lang kataas sa tangke. Yung nasa ibabaw niya yung motor. Pwede na oh. Lakas oh. Malakas din siya. So i-check natin dito sa swimming pool ng bata, mini jacuzzi. Ayan guys, oh, mas malakas na siya ngayon. Mas mataba na siya oh. Diba? Bilog na siya ngayon. Kanina, eto siya guys, mas mahina. So ganyan siya kalakas guys. And ngayon, malakas na. Ang tangke lang naman kasi namin dito guys ay drum na nakataas, gravity tank. So kung ganito kalakas na tubig, mas mabilis niyang kargahan. Gusto ko lang naman talaga ma-improve yung kanyang lakas Ayan o, ganda maligo dito. So ganyan lang siya kataas para safe sa bata. Diba? Lakas na oh. Oh, saan ka pa?
still oh. Malayo na yan, malayo na. Malayo na sa mismong poso. Diba? So ito yung gagamitin ko kasi na pang improve sa kanyang piping. Ang nakalagay lang kasi yan, doon pa galing, malayo. Doon sa kabilang bahay yun oh. So yan yung swimming pool natin na maliit. Then doon galing, doon pa sa kabila ng bahay yan. So malayo. Malakas naman, maganda yung improvement niya. So yan mga bossing, para sa mga gustong bumili ng ganong klaseng water pump ni Pedrolini, available in Lazada at Shopee. Nakalagay sa description box or dito sa screen. Press nyo na lang sa mga interesado. Yeah, maganda. Maganda kasi nga mababa yung kanyang wattage, then malakas din naman. Pwede na sa mga maliit na tangke. Pwede rin dito sa ating mini setup. Okay, so see you next time. Maraming salamat. Bye-bye.